Okay, nandito na naman tayo. Okay, for today's video, yun. Ano ba, day 7 na. So, March 7. Ang i-share ko naman sa inyo ay about sa pagiging working student ko. Ayan, working student po ako since high school, pero not totally working student ng high school kasi yun kasing hindi, sariling diskarte kasi nung high school Diga, sabi ko sa inyo noon pahirapan ako ng paghingi ng pambayad sa mga school bills, yung mga contribution sa school sa papa dahil nga mahina yung kita niya sa tricycle. So ang ginawa ko noon, nag-initiate ako or nagpusa ako na ako yung gagawa ng mga assignment ng mga kaibigan ko, mga kaklase ko. And then kinabukasan, so nagawa ko na yung assignment. Nagbibigay sila sa akin ng ng pera. Bawa 20 pesos, 10 pesos, ganun. Hanggang sa iniipon ko, yun na yung nagiging baon ko. And then nagkaroon din kami ng term paper, yun sa English. May mga bibliography, may mga essay, ganun. So, ang dami na nagpapagawa. Hanggang sa inaabot na ako ng hapon sa library. Minsan, dilim na bago ako umuwi sa bahay. Then kinabukasan, yun, libre na nila ako ng burger, pag recess, libre na ako nila ng lunch, punta kami ng cafeteria, gano'n. And then, after kong graduate ng high school, so di ba magka-college na, para bagang nag-stop ata ako ng 1 year. Oo, nag-stop ako ng 1 year. Kasi nung time na yun, parang wala naman nag-i-encourage sa akin or nagmo-motivate sa akin na, ay, kailangan ito yung kurso na kunin mo, ito yung course na iti-take mo sa college. And nung time na yung promise talaga, wala talaga akong alam doon sa mga course niya. Parang, ang thinking ko kasi, ay after ng high school, then work ka na agad, yan. So, nag-work ako, ako yung pinakabatang naging fryman sa Jollibee Burgos. Okay, Jollibee Burgos. 16 years old ako noon. Parang kinailangan pa ni Jollibee na magkaroon ako ng letter from my guardian na patunay na pinapayagan nila akong mag-work ng ganong edad. So, yun, first time kong ma-interview, first time kong sumweldo, nakasobre pa yun, nakasobre ng color brown sa CR pa ng Jollibee ko yung binuksan. Alam mo, gatuwan-tuwa na ako nung ang sweldo ko, parang wala pang 1,000 na palundag na ako noon. Yan. Tapos, so, nakaipon na ako noon. Ang ginawa ko, nag-enroll ako sa Cristo Rey Institute for Career Development. Ang kinuha kong course ay HRS, Hotel and Restaurant Services. Parang sinundan ko lang yung yapak ng Tito Apple, na doon siya pumasok sa Cristo Rey. Then wala, parang hindi naman sa napilitan, masabi lang na nag-aaral. Tapos nag-exam din ako for scholarship. So awa naman ng Diyos, nakapasa. Binigyan nila ako ng 50% discount sa tuition ko, kaya nakapag-aral ako. Then, syempre, working student pa rin. Sa Jollibee Rizal naman to. Sa Jollibee Rizal, mahirap maging working student. Kasi alam mo yun, parang ang klase mo ay 7 o'clock to 3 p.m. So, dahil 7 ang class mo, kailangan mong gumising na maaga by 5 a.m., 5:30 kasi gagayak ka, biyahe pa. Yun. Naguluhan ko. May hindi ako nakwento. Nung 3rd year high school pala, ako pala pumunta rin sa Tingga. Yan, nagtinda ako doon. Working student din. Pagkakalabas, magtitinda sa bahay ng Lola Puti. Tapos, bago pumasok, i-open yung tindahan. Sari-sari store, malaking tindahan dati ng Lola. Yan, 3rd year high school yon. And then Jollibee nga. Tapos, nasa Cristo Rey na ako. Nag-aaral na ako. Yan. 7 to 2, yun yung class namin. Then, kailangan ko na ulit mag-in sa work by 3 o'clock or 3:30 ng hapon.
Tapos minsan ang out namin ay 9:30, 10 o'clock. Yun, depende yun sa dami ng customer. Then makakatapos kami ng pagkakaigo, yung clean as you go, by 11 o'clock. Mataas na yung 11:30, so makakarating ka sa bahay minsan 11:30, kung 11 ay tapos na, then minsan 12. So sobrang pagod na, parang laging 5 to 6 hours na lang yung pahinga, mapera na lang kung weekends, doon nakakabawi ng tulog. Hanggang sa nakagraduate ako sa Cristo Rey, nag-stop ako ng 1 year bago ko na-pursue yung bachelor degree ko. Kasi after ng Cristo Rey, nag-work naman ako sa SM Supermarket. Yan, bilang sales clerk. Nagamit din yung pinag-aralan sa Cristo Rey. So, yun. After nun, 6 months lang ako nun sa supermarket. And then, meron kasi akong kaibigan, si pare ko, si Cornel. Uso pa nun yung contractual every 6 months. Yan. Nakita ko siya, meron siyang hawak na envelope. Akala ko mag-a-apply siya sa ibang company. Yung pala mag-aaral ulit siya. Sabi niya mag-aaral daw siya sa CLP. Eh nung time na yun, sabi ko parang hindi ako familiar sa CLP. Ano ba yung CLP? Ano ba yung mga course na nandun? Eh parang na-curious ako na what if mag-aral kaya ulit ako? Kasi nung matatapos na yung contract ko sa supermarket, ipopromote dapat ako as visor. Ngayon, ang qualification para doon, kailangan 4 years course yung natapos mo. Eh, yung akin kasi sa Cristo Rey, Hotel and Restaurant Services, para siyang associate na 2 years course lang. Yan. So, kulang. Kaya nag-decide din ako na mag-aral ulit. And parang na-motivate ako dun sa naging customer namin na pareha silang teacher, mag-asawa, na after nilang mag-work sa school, nag-grocery sila, siguro bagong sweldo. And then naisip ko na okay din palang mag-teacher, no? Kasi, let's say, weekend, parang time nyo yun sa bawat isa, time nyo yun sa family nyo, time nyo yun para mag-travel, yun. Kaya parang isa din yun sa reason na nagpamulat sa akin kung bakit nag-education din ako. And prior doon, nagkaroon din kasi ako ng experience pagdating sa teaching industry. Kasi after kong graduate sa Cristo Rey, inusap ako nung naging professor ko na maging assistant instructor niya. Assistant instructor, parang pinadala ko sa una ay Lubo, Batangas. Nagturo ako doon ng housekeeping sa ALS, yung mga out-of-school youth. Then, open naman yung program sa lahat. Kung gusto mo talagang mag-take, accredited yun ng TESDA, ng housekeeping NC2. Karamihan doon ay may pamilyado na. Karamihan doon ay dati ng OFW na nag-take ng NC2. Parang ano lang din, ma-refresh lang din sa kanila yung skills and knowledge about sa housekeeping. Yun, masaya yung experience. And then after Lubo, pinadala naman ako sa Taysan, Batangas. Ang tinuro ko dun ay housekeeping din. Project ata yun ni Mayor nung sa Taysan. And alam nyo ga, may naging estudyante ako doon, mismong tita ko. Yan, ang tita Lloyda Bagon, asawa ng Tito Pilo. May naging estudyante rin ako na konsehal ng aming barangay. Kaklase ni na mama yun. Konsehal Marshall. And then, yun, masaya yung experience sa Taysan kasi mababait yung mga tao doon. Then, ang ganda ng kanilang munisipyo, may free coffee. And then, after ng Taysan, pinadala naman ako sa San Pascual. Ito medyo challenging siya kasi kaka-open pa lang or nag-uumpisa pa lang yung K-12. Kailangan ng mga teacher na magkaroon ng NC2. So, nagturo ako ng food and beverage services naman sa San Pascual, yung mga teacher doon. Yun, masaya yung experience hanggang sa napamahal na sa akin yung teaching. Kaya, tinake ko rin talaga nung nag-CLB ako yung elementary education. Ano pa? So, naging assistant instructor, then SM, sales clerk, then pumasok sa CLB. 1 year ako nag-work sa McDonald's. Yan. First year college, 1 year akong nag-work sa McDonald's service crew. Yun.
Doon, naging naging dining crew, naging counter, nag-host sa party, naging character. Yan, nagsusuot ako yung character nila. Sina Birdie. Yan. Tapos sa Jollibee naman, ang naging station ko noon, ang first ay Fryman. Then, naging dining crew din ako. Then, sa P. Burgos, yun nga yung station ko. Then, sa Jollibee Kaido, naging ako, Jeds, yung sa Jollibee Express Delivery. Ako yung tumatanggap ng calls kapag merong order. Then, naging party host din ako noon. Parang ang mga kabatch ko noon ay si pare ko, Randy, si Lewis, yan, sino pa? Si El na nasa Canada na ngayon. Basta, ang saya ng experience na mag-work sa fast food chain. Although, mahirap, pero solid yung friendship na meron kayo. Then, yon sa Kaido ko rin na kilala si Lovely Maanyo, si Beso, tsaka si Stephen. Yan, mga kaibigan ko. Then, sa Jollibee Rizal Avenue, dun ko rin naman nakilala si Trixie Ann. Okay, kilala niyo na si Trixie Ann. Sina Hazel, si Kuya Jerby, sino pa bang mga manager, si Adref, yan. Si Adref, sino pa? Basta madami. Ang station ko naman doon ay dining, crew, and counter. Yan. After ng the Jollibee, then McDonald's, nung second year college na ako hanggang makagraduate ako ng course ko, naging part-time teacher sa Heaven's Gift Tutorial Center. Ang boss ko doon ay si Sir Bench. Yan, doon talaga family talaga yung touring namin sa bawat isa. Parang ang sarap sa feeling na nagwo-work ka, na natutulungan mo yung mga estudyante mo pagdating sa mga ACADS nila. Ganon din yung mga parents nila yung parents sa mga estudyante namin. Parang ang sarap makatanggap ng mga good feedback. Yan. So, yun yung mga experience ko. Then, working student. So, nakagraduate na. Then, eto na, formal na yung pag-work. So, yun. Yun lang yung pwede kong i-share. And thank you for watching. See you tomorrow. Bye!